pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sa
Genesis 17:1-7. Nang si Abram ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abram at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan, at ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking labis na pararamihin." At nagpatira pa si Abram, at sinabi ng Diyos sa kanya, "Para sa akin, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ang pangalan mo ay hindi na tatawaging Abram, kundi Abraham ang magiging pangalan mo, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak, at magmumula sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila, isang tipang walang hanggan, upang maging Diyos mo at ng iyong binhi." Ang ipinangakong binhi. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na siya ay magkakaanak kay Sarah, si Isaac. Ngunit hindi si Isaac ang binhi, kaya't si Abraham ay naging ama ng maraming bansa at nagkaroon ng napakaraming anak. Ang binhi ay ang Panginoong Hesus na tumubos sa atin sa sumpa ng kautusan. Siya ang ginawang sumpa para sa atin, kaya't ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa atin, ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin nang tayo ay sumampalataya. Ang Diyos ay nangako kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sa mga binhi na marami, kundi sa iyong binhi na iisa, si Kristo. Awit 22:27-31. Maaalala ng lahat ng mga dulo ng lupa, at sa Panginoon ay manunumbalik sila, at lahat ng mga sambahayan ng mga bansa ay sa harapan mo magsisamba. Sapagkat sa Panginoon ang kaharian, at siya ang namumuno sa mga bansa. Ang susunod na salinlahi sa kanya ay magsisilbi. Ang Panginoon ay ibabalita ng mga tao sa darating na salinlahi. Sila'y darating at maghahayag ng kanyang katuwiran sa isang bayang isisilang, na dito ay siya ang may kagagawan. Ang ipinangakong Ebanghelyo. Sinabi ni Apostol Juan, "Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Ang ebanghelyo ay walang hanggan, dahil ito ay ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laban, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Hesukristo na Panginoon natin." Sinabi ng Panginoong Hesus bago siya iniakyat sa langit, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas." Roma 5:8-11. Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya.
sapagkat kung noon ngang tayo mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Ang buod ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay nakasulat sa buong Biblia. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang buod nito noong siya ay muling nabuhay. Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Ani Apostol Pablo, ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Marcos 8:27-31. Nagtungo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea Pilipos, at sa daan ay tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa sinasabi ng mga tao?" At sinabi nila sa kanya, "Si Juan na tagapagbautismo." At sabi ng iba, "Si Elias," at ng iba pa, "Isa sa mga propeta." At tinanong niya sila, "Ngunit, sino ako ayon sa sinasabi ninyo?" Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Ikaw ang Kristo." Mahigpit na iniutos niya sa kanila na huwag nilang sasabihin kanino man ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ay pinasimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda, ng mga punong pari at ng mga eskriba, at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. Ang Ama ang naghayag kay Kristo. Nang sabihin ni Pedro kay Jesus, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay," ay sinabi ni Jesus sa kanya, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag dito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit." Matapos ito ay pinasimulan ni Jesus na ituro sa kanyang mga alagad na siya ay magdurusa sa kamay ng mga matatanda, mga punong pari at mga eskriba, papatayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. Ito ang ebanghelyo ng kaligtasan na isinulat upang tayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Manalig kay Kristo upang maligtas. Tumanggi si Pedro na manalig na kailangang mamatay si Kristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umalis ka diyan, Satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao." Tanging ang pananalig kay Jesus na namatay at muling nabuhay ang paraan upang maligtas. Si Jesus ay namatay dala ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus, upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa Diyos. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.
sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay namuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.